O habang umiinit yung panawagan para tumakbong presidente si former Senator Sonny Trillanes sa 2028, o alam niyo po ba na muntik na rin siyang tumakbo nung 2022 nung hindi pa sigurado kung sino ang itatapat kay Sara Duterte na akala natin noon ay tatakbo bilang presidente. O sinabi niya noon that in 5 years, Rodrigo Duterte has managed to destroy our institutions, bankrupt the economy, worsened poverty and corruption, surrendered our interest in the West Philippine Sea, promoted incompetence in public service. Worst of all, ito para sa akin din, ito pinakamalala, he made our people accept killings, immorality, indecency, and vulgarity as the new societal norm. O ngayon nga parang terorista na sila gumalaw. O kaya naman sa opening statement kanina ni Chair Jervil Luistro, sinabi niya na vindicated itong si Trillanes after 10 years kasi lahat ng mga aligasyon niya noon ay napatunayan ng AMLAC ngayon. Di ba? Trillanes was right all along. Ayaw lang nating makinig, ayaw lang nating maniwala at nagpapadala tayo sa propaganda ng mga Duterte. Pakinggan natin yung sinabi ni Chair Luistro. Mga paratang ni dating Senator Sonny Trillanes na nakumpirma. 10 taon, ganyan katagal ang hinintay ni Senator Trillanes. Ganyan katagal pinagdudahan ang kanyang mga aligasyon. Mga aligasyong patungkol sa mga bilyon-bilyong piso na pumasok sa mga account ng mga Duterte. Ngunit noong April 22, ang mga ito ay hinarap at nakumpirma. Pumili ng mga transaksyon at lahat ng ito ay kinumpirma. 18 out of 18. At yan nga ang isa sa mga dahilan kung bakit umiinit yung panawagan for Sonny Trillanes to run for president sa 2028. Mukhang siya na yung nagiging first choice ng mga Marcos loyalists. At syempre yung mga kakampings ay kakampi na rin naman niya. So abangan natin kung saan pupunta itong ongoing na storya na ito.